Kamusta? Tara, samahan niyo ako sa isang napaka-exciting na adventure. Ito'y kwento ng mga pinakaunang Kristiyano, isang kwento na puno ng pambihirang katapangan at pananampalataya. Bago tayo magsimula, may tanong muna ako para sa'yo. Pag-isipan mo to ha, anong gagawin mo kung bigla na lang lahat ng tao sa paligid mo galit sa'yo dahil lang sa isang bagay na buong puso mong pinaniniwalaan? Diyan mismo nagsisimula ang kwento natin. So let's begin. Para sa mga unang tagasunod ni Jesus, alam nyo, hindi ito naging parang walk in the park lang ah. Si Jesus na mismo ang nag-warn sa kanila na, hey, this is gonna be tough. Magiging mahirap at talagang mapanganib ang daan na tatahakin nila. At malinaw na malinaw ang ibig sabihin nito. Kung ano man ang pinagdaanan ni Jesus, yung pangungutya, yung paghihirap, lahat yon mararanasan din nila. Kasi 'di ba, kung galit ang mundo sa guro, syempre magagalit din sila sa mga tagasunod niya. Okay, so paano nga ba nila inarap yung mga pinangamatinding pagsubok? Dito na talaga masusubok kung gaano katibay yung faith nila. Grabe guys, pakinggan nyo to. Pinaratangan sila ng mga krimen na sobrang terrible. Tinawag silang salot sa lipunan. Hinahabol sila na parang mga hayop. Yung iba, napilitang magtago sa madidilim na kuweba. At ito pa, yung iba, ginawang brutal na entertainment. Itinatapon sa mababangis na hayop o kaya sinusunog ng buhay sa harap ng maraming tao. Can you even imagine that? So, saan sila pupunta? Saan sila magtatago? Ang naging kanlungan nila, alam niyo kung ano, ang mga catacomb. Ito yung parang network ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Dito sila nagtatago, dito sila naglilibing ng mga mahal nila sa buhay para lang manatiling tapat. Isipin mo, yung buhay mo nasa dilim, literal na malayo sa sikat ng araw. Pero ito yung pinaka-amazing sa lahat. Sa kabila ng lahat ng yan, nagrereklamo ba sila? Hindi! Sa halip, habang nasusulog sila ng buhay, anong maririnig mo? Mga awit ng tagumpay, songs of triumph. Ganun katindi yung kanilang pananampalataya at pag-asa. At eto pa ang isang nakakagulat. Akala mo dahil sa takot mauubos sila, di ba? Pero hindi, baliktad ang nangyari. Habang lalo silang sinasaktan, lalo pa silang dumadami. Bawat isang namamatay para sa faith nila, nagiging inspirasyon. Sabi nga nila noon, ang dugo ng mga Kristiyano ay binhi. Parang buto na kapag itanim, lalong tumutubo. Ngunit biglang nagiba ang ihip ng hangin. Huminto yung mga pag-atake, naging tahimik. Akala mo okay na lahat, di ba? Pero yun pala, may bagong panganib na dumating. Isang panganib na mas tuso. Isang hidden trap. Nag-iba na kasi yung strategy ng kalaban. Kung dati harapan yung laban, espada, apoy, kitang-kita mo, ngayon patago na. Ano yung bagong armas? Kasikatan, kaginhawaan, pera. Mas delikado to kasi hindi siya mukhang kaaway. Mukha siyang blessing. So ano ba tong bagong panganib na to? Ang tawag dyan, kompromiso. Ano ba yun? Ito yung parang unti-unti mong binibitawan yung tama para lang mas gumaan ang buhay mo. Or para mag-fit in ka sa grupo. Para matanggap ka. So paano to nangyari sa kanila? Well, inimbita nila yung lahat na sumali sa simbahan kahit hindi pa sila tunay na nagbabago. So yung mga sumasamba sa mga idolo dati, pumasok sila sa simbahan. Nagpretend silang Kristiyano na, pero yung mga rebolto nila, pinalitan lang nila ng pangalan. Ay hindi na yan si Jupiter, si Jesus na yan, o si Saint Peter na yan. Ganon. At dahil sa sitwasyong to, lahat ng Kristiyano napunta sa isang crossroads. Kailangan nilang mamili. Isang napakahalagang desisyon. Dalawa lang yung daan na pwede nilang tahakin. Number 1, yung madaling daan. Ano yun? Makisama ka na lang sa mundo. Baguin mo ng kante yung paniniwala mo para walang gulo. Ang kapalit, mawawala yung purity ng faith mo. O number 2, yung mahirap na daan. Manindigan ka para sa tama kahit mag-isa ka pa, kahit mahirap. Buti na lang, may iilan na nakakita sa panganib. Tinawag silang the faithful few. Sila yung mga bida sa part na to ng kwento. Naintindihan nila na yung pagkakaisa na nakukuha mo sa pagsuko ng katotohanan, well, hindi yun tunay na pagkakaisa. At pakinggan nyo to. Ito yung naging stand nila. Ganun sila kaseryoso. Sabi nila, mas gustuhin pa naming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kahit pa umabot sa gera, kaysa naman isuko namin yung katotohanan na pinanghahawakan namin. Wow!
That's some serious conviction, right? Okay, so fast forward tayo. Tapos na yung kwento nila. Paano naman tayo ngayon? Anong kinalaman nito sa buhay natin today? May isang very interesting question dito sa source material natin. Sabi niya, kung dati, pag Kristiyano ka, siguradong uusigin ka. Bakit parang ang tahimik ngayon? Bakit parang wala nang masyadong persecution? At ito, yung sagot na binigay. Ang dahilan daw ay dahil yung simbahan mismo sumabay na sa agos ng mundo. Naging komportable na. Dahil sa compromise, hindi na siya masyadong naiiba. Kaya wala na ring kalaban. Parang naging safe na. Kaya ito yung iiwan kong tanong para sa inyo. Para sa kanila, yung pagiging matapang, ibig sabihin, haharapin mo yung mga leon, haharapin mo yung apoy. Pero ngayon, sa mundo natin na mas mahalaga yung likes at acceptance kesa sa paninindigan, ano kaya ang itsura ng pagiging matapang para sa katotohanan? Isang bagay na magandang pag-isipan.